am so excited to be here. Sobrang excited ako. I have something very special from the Lord for you today. Meron akong espesyal na sasabihin mula sa Diyos sa inyo ngayon. But let's pray. Tayo manalangin. Holy Spirit, Banal na Espiritu, we dedicate this time to you. itinatalaga namin ang oras na ito sa iyo. We give you our hearts. Binibigay namin ang aming puso. We give you our soul. Binibigay namin ang aming And we give you kaluluwa. all our worship. At ang lahat ng aming pagsamba. Speak your truth. Sabihin mo ang The katotohanan truth that sets us free. na nagpapalaya sa amin. In Jesus' name, Sa amen. pangalan ni Jesus. Amen, 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 amen. Amen. You may be seated. Amen. Praise the Lord. Tonight, you can sit down. Yeah. Upo, upo. Tonight, I want to speak to you out of a story. Gusto kong magsalita sa inyo mula sa isang istorya. And it is the story of Jesus' first miracle. Ito ang storya ng unang himala ng ating Panginoong Jesus. Read it. Okay. Sa I'm going to have her read the whole story in Tagalog. John chapter 2, John chapter 2. 1 hanggang 11. Yan. Go. Nang ikatlong araw ay nagkaroon ng isang kasalan sa Kana ng Galilea at naroon ang ina ni Jesus. At inanyayahan naman si Jesus at ang kanyang mga alagad sa kasalan. At nang magkulang ang alak, ay sinabi kay Jesus ng kanyang ina, wala silang alak. At sinabi sa kanya ni Jesus, babae, anong ipinamamanhik mo sa akin? Hindi pa dumarating ang aking oras. Sinabi ng kanyang ina sa mga alipin, gawin ninyo ang anuman sa inyo'y kanyang sabihin. Merong doong 6 na tapayang bato na nauukol sa paglilinis ng mga Hudyo na naglalaman ang bawat isa ng 2 o 3 metreta. Sinabi sa kanila ni Jesus, punuin ninyo ng tubig ang mga tapayan at kanilang pinuno hanggang sa labi. At sinabi niya sa kanila, sumalok kayo ngayon at inyong dalhin sa Pangulo ng Kasayahan at kanilang dinala. At nang matikman ng Pangulo ng Kasayahan ang tubig na naging alak at hindi nalalaman kung saan ang galing, datapwat nalalaman ng mga alipin na nagsisidlot ng tubig, ay tinawag ng Pangulo ng Kasayahan ang kasintahang lalaki. At sinabi sa kanya, ang bawat tao ay unang inalalabas ang mabuting alak. At kung nakainom na ng marami ang mga tao, saka naman inilalabas ang di gaanong mabuti. Iniingatan mo ang mabuting alak hanggang ngayon. Ingat yan. Ang pagsimulang ito ng kanyang mga tanda ay ginawa ni Jesus sa Kana ng Galilea at inihayag ang kanyang kaluwalhatian at nagsisampalataya sa kanya ang kanyang mga alagad. Amen. Amen. Okay, so let's start at the end. Tayo magsimula sa dulo. This last verse says, this is the beginning of the miracles Jesus did. Ito ang unang himala na ginawa ng ating So Panginoong the Jesus. first miracle that he did was transformation. Ang unang ginawang himala ng ating Panginoong Jesus ay pagbabago. If you were going to have a beginning miracle, wouldn't you like raise the dead? Di ba kung gusto mo ng Or unang heal himala, the blind? ang Or matay ay nabuhay, get up out of bed, right? ang bulag nakakita ay nakakita, ang Jesus bulag took ay the nakakita. water and he made it into wine. Kinuha ng Panginoong Jesus ang tubig at ginawa niya The itong alak. very first thing he is communicating to his disciples Ang unang-unang ginawa niyang himala at siya'y nakipag-usap sa kanyang mga alagad. I can change everything. Sinasabi niya na kaya kong baguhin I ang lahat can ng bagay. change everything. Kaya kong baguhin ang lahat I ng can bagay. transform your reality. Kaya kong baguhin ang inyong realidad. I can make water into wine. Kaya kong gawin ang tubig na maging alak. Wow. 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 This is the first miracle. Ito ang unang mirakulo. Get ready, JTG. Maghanda kayo, JTG. Miracles of transformation. Mirakulo ng mga pagbabago. God has a ministry of transformation Ang for Diyos ay you. merong ministry ng God pagbabago. is about to release His glory in transformation of the Ibubuhos soul. ng Diyos ang He's pagbabago going to at take kaluwalhatian your niya. life. Kukunin niya ang iyong buhay. He's going to take your life and He's going to make it different. Kukunin niya ang iyong buhay at gagawin niya itong He's kakaiba. going to take your life and He's going to make it a landing place.
Kukunin niya ang inyong buhay at gagawin niyang isang lugar For His glory. para sa kanyang kaluwalhatian. Right? Now, the context of this miracle is a wedding. Ang konteksto ng mirakulong ito ay sa kasalan, Yeah. wedding, It's a kasalan. wedding. Yeah. It is a place where two people will be united Ito'y in a lugar. bond of love. Ito lugar ng isang dalawang tao na sila ay magiging isa. Yeah. This is the highest bond of unity Ito ang pinakamataas na Right. pagkakaisa between a man and a woman. sa pagitan ng babae at lalaki. And they have invited Jesus to come. At inibitahan nila ang Panginoong Jesus na dumalo. They want Him to come. Gusto nilang siya'y dumalo. They want Him to bless their unity. Gusto nilang i-bless They ng want Panginoong Him Jesus ang to kanilang lay His pagsasama. hands on their union. Gusto nilang i-bless ni Lord at ilay ang kanyang kamay, ipatong ang kanyang kamay sa kanilang They pagkakaisa. want Him. And they don't just want Jesus. Hindi nila gusto ang Panginoong Jesus. They want anyone who is following Him to come with them. Gusto rin nila na bukod sa Panginoong Jesus, lahat ng kasama ng Panginoong Jesus ay Not sumama just din. Jesus, but His people too. Hindi lang ang Panginoong Jesus, Let pati ang kanyang everybody mga come to my wedding. alagad at mga kasama. Do you invite everybody to your wedding? Inimbitahan mo ba ang lahat sa iyong They kasalan? did. Sila inimbitahan nila Because they lahat. wanted Jesus' blessing. Because, dahil Now gusto the nila mother was ang already pagpapala ni there, Jesus. Pero ang nanay naroon na. right? Mary's already there. Si Maria ay naroon na. And when Jesus gets there, At nung dumating ang ating Panginoon Jesus she doon, comes to him and lumapit. she says, I have a problem. lumapit si Maria sa ating Panginoon Jesus. Sabi niya, There may is a problema. very big problem. May napakalaking problema. There's no wine. Wala nang alak. Now in the scripture or in the Bible, Sa Biblia, wine represents the ministry of the Holy Spirit. ang alak ay nagrepresenta ng ministeryo ng banal na espiritu. Ephesians 5:18. I'll read it. Okay. Be not drunk with wine. Huwag kayong malasing sa alak. Yeah. Be not drunk with wine, but be filled with the Holy Spirit. Pero mapuno kayo ng banal na espiritu. So we see wine. Now, remember in Acts chapter 2? Naalala niyo ba ang Gawa, Kapitulo 2? And the Holy Spirit comes. Bumaba ang banal na And he espiritu pours out His Holy Spirit. at binuhos niya ang kanyang banal na Tongues espiritu. of fire, a great wind, May dila ng apoy at may malakas huge na hangin revival. at merong revival. And everyone is looking in and says, they're drunk with new wine. Lahat na nakakita noon ang sabi nila, sila yung mga lasing ng alak. And Peter says, they're not drunk with new wine. Pero sabi ni Pedro, hindi sila lasing ng alak. This is that which is spoken by the prophet. Ito ay sinabi na ng mga propeta. I will pour out my spirit Ibubuhos ko ang aking banal na on espiritu your sons and your daughters. sa inyong mga anak at inyong anak na And lalaki at they babae. will prophesy. At sila ay magpapropesiya. So we see that this wine can be confused with the Holy Spirit. So makikita natin itong alak na ito ay maaaring, Do you have the Holy Spirit living in you today? ito nakita natin, yung alak, maaaring isipin mo na yun ang banal na espiritu. Yeah. If you are a Christian, you have the Holy Spirit. Pero pag ikay Kristiyano, kailangan ang nasa iyo ay ang He's banal na in espiritu. Dapat siya'y He's nasa in iyo. you. And the wine that is in you is the Holy Spirit. At ang alak na nasa iyo ay ang banal na espiritu. Yes. So the wine represents the ministry of the Holy Spirit. That's So very ang important. alak ay nagrepresenta ng ministeryo ng banal na espiritu. So Mary has a problem. There's no wine. They are empty of the Holy Spirit. So si Maria nagkaroon ng problema, wala na silang alak. They're trying to find unity in marriage without the Holy Spirit. Gusto nilang makasal na wala ang banal na espiritu. Unity only comes by the Holy Spirit. Sapagkat ang pagkakaisa ay nangyayari lang kapag merong banal na espiritu. Amen. 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 All right. Now Mary loved this couple. Mahal ni Maria itong And magpapakasal na so ito. she goes to Jesus and she says, they have no wine. Lumapit siya kay Jesus at ang sabi niya, wala na silang alak.
And Jesus looks at her, Tumingin ang Panginoong Yesus sa kanya, woman, babae, right? What have I to do with you? You know it's not my time. anong pinamamanhik mo sa akin? Alam mo na hindi pa ito ang tamang oras. Now, you know when mama speaks, right? Alam niyo naman, pag ang nanay ang nagsalita, You obey mama. kailangan sundin mo ang nanay. Do you obey your mama? Sinusunod mo ba ang nanay mo? In my church, Sa I'm a simbahan mom namin. in my church. Meron I'm akong a nanay sa mom in church. my family. Nanay sa pamilya. And I tell, girl, you get up and you do this. Inuutusan niya yung mga kasama niya sa bahay at sa simbahan. Gawin mo to, babae. Mary's not asking. Si Maria ay She's not hindi asking. nakikiusap. She tells Jesus. She wants to influence Jesus Hindi siya nakikiusap kay Jesus, kundi iniimpluwensyahan niya ang ating Panginoong Jesus. fix the problem. Ayusin mo ang problema. Only you can. Ikaw lang ang makagagawa. Only you can. Ikaw lang ang makagagawa. And he's, I can't. At ang Panginoong Jesus, syempre, alam niya. I won't. Hindi dahil di niya kaya, kundi ayoko. And she leaves Jesus and she turns around and she speaks to the servants. Iniwan niya ang Panginoong Jesus at kinausap niya ang mga alipin. Whatever he says to you, Kung ano man ang sabihin niya sa inyo, just do it. gawin niyo lang. Wow. Wow, powerful. Wow. Amen. Whatever he says, Ano man ang sabihin niya, do it. gawin niyo. You see, obedience Makita niyo ang pagsunod to the voice of God sa boses ng Diyos will release the new wine. ang maglalabas ng bagong alak. Obedience Pagsunod to the voice of sa God boses ng Diyos will release ang maglalabas new wine. bagong alak ng bagong alak. And who obeys the voice? At lahat ng susunod sa boses. The servants. Sino daw ang sumunod sa boses? Yung mga alipin. Wow. Are you a servant of the Kayo ba yung Lord? mga alipin ng Diyos? Are you a servant of the Lord? Kayo ba yung mga alipin ng Diyos? When bad things happen in your life, Pag may mga masasamang bagay na nangyari sa inyong buhay, do you say, Lord, I will serve you anyway. sasabihin mo pa rin ba, Panginoon, maglilingkod pa rin ako sa'yo? I will not run away. Hindi ako tatakbo. I will not give up. Hindi ako susuko. I will serve you no matter what. Maglilingkod ako sa'yo, ano man ang mangyari. Obedience to the voice will release the new Ang wine. pagsunod sa boses ng Diyos ang maglalabas ng bagong alak. Pastor Booz, I prophesy to you today. Pastor Bus, ako'y nagpapropesiya sa iyo Your ngayon. obedience Ang to the pagsunod Holy mo Spirit sa banal na will Espiritu release a new wine ang maglalabas ministry ng bagong in alak this hour. sa oras you na will ito. be equipped Ikaw ay with the very palalakasin ng Holy Diyos. Spirit Himself. Ang banal na Espiritu ang mismo He will magtuturo not sa iyo. leave you. Hindi ka He niya will not iiwan. forsake you. Hindi kanya pababayaan. And the glory of the latter house At ang kalwalatian ng nakaraan greater than the glory ay darating of ay the mas former. higit pa sa nakaraan. What has been Kung ano man ang nangyari, has been. ay nangyari. Has been. Amen. And the best is yet to come. Yes. The The best. best is yet to come. Ang pinakamaganda ay darating pa lamang. You may have been reduced to a tree stump. Maaring ikaw ay Yeah, I see a tree stump. puno. Cut. Tree. Cut. Okay. Nakakita ako ng isang Sorry. puno na putol. Putol. Just cut, right? Yeah. But at the scent of water, Pero sa amoy smell ng of water. Pero pag nakaamoy siya ng tubig, Tubig, yes. okay? yes, Nakaamoy yes. ng tubig. It will grow again. Yung puno na yun na putol, pag nakaamoy ng tubig, ito'y tutubo muli. I see it. The green shoots. Nakita ko ng mga berdeng Yes. The dahon, leaves, maliliit, maliliit, bago. It's blooming again. Ito'y tumutubo muli.
It's blooming again. Tumutubo ito muli. Mother Church will bloom again. Ang Mother Church ay It will tutubo grow muli. again. At And it's lalago going ulit. to grow into a mighty tree. At ito'y lalago at magiging isang matibay na puno. The tree of faith Ang puno ng pananampalataya. and the birds of the air. Yeah. The birds mga of the ibon. air and the beasts of the field are going to find refuge in that tree Ay again. maghahanap ng kapahingahan sa puno na yon. I believe it. Naniniwala I know ako. it. Amen. I know it. Yes. I know it. Amen. Woo! Amen. Amen. Wow. Wow. You see, church, Nakita nyo ba? Mary influenced Jesus. Si Mary ang nag-impluensya sa ating Panginoong Jesus. She was able to move his hand of blessing. Nagawa niyang pagalawin ang kamay ng Panginoong Jesus sa Isaiah pagpapala. is a very, very important scripture. Isaiah 45:11. Napaka-importanting bersikulo, Isaiah 45:11. Ganito ang sabi ng Panginoon, ang banal ng Israel at siyang lumikha sa Kanya. Magtanong kayo sa akin tungkol sa mga bagay na nangyayari. Ipagkatiwala niyo sa akin ang tungkol sa aking mga anak at sa gawa ng aking mga kamay. Wow. Ask of me about my sons, my daughters, and move my hand. Ipagkatiwala niyo sa akin ang aking mga anak This at ang aking is kamay ay your gagalaw. influence in prayer. Ito ang impluensya nyo sa panalangin. When you pray, Kapag ikaw ay nanalangin, the Lord is listening, ang Diyos ay nakikinig. and you take His hand, At kukunin mo ang kamay ng Panginoon, and He says, move my hand. pagalawin mo ang kamay ko. Wow! You can move the hand of God. Kaya to mong bless. pagalawin ang kamay ng Diyos. You and God together. Ikaw at ang Diyos Move my magkasama. hand. Mary partnered with Jesus Si for Maria a miracle. ay nakiisa sa ating Panginoong Yesus para sa isang himala. She moved His hand. Ginalaw niya ang kamay ng ating Panginoong Yesus. When you pray, God is waiting for you. Hinaantay ka God's ng saying, Diyos. what do you want me to do? Sinasabi ng Panginoon, anong gusto mong gawin ko? How shall I influence? Paano ka What makakapag-impluensya? miracle do you need? Ang sabi ng Diyos, anong mirakulo ang kailangan mo? How should I move? Paano mo ako gustong kumilos? Let's do it together. Gawin natin tong magkasama. Mary and Jesus did it together. Si Mary at ang ating Panginoon Jesus ginawa nila itong magkasama. So she got a miracle that was out of time. So nakagawa ng isang miracle ang Panginoong Jesus na wala sa panahon. It's not yet time, right? That's Yeah, right. it's Yeah. out of time. He said, woman, it's not my time. Yes. Sabi niya, babae, hindi ko pa panahon. But do it anyway. Pero gagawin ko pa din. Jesus, I need my daughter healed. Panginoong Jesus, kailangan kong gumaling ang aking anak. Oh, it's not my time. Oh, hindi ko pa panahon, hindi pa panahon. Jesus, do it anyway. Pero Panginoong Jesus, gawin mo pa din. Jesus, I need my husband saved. Panginoon, kailangan kong maligtas ang aking asawa. Oh, it's not my time. Ay, hindi pa panahon. Jesus, do it anyway. Pero gawin mo pa rin, Panginoong Jesus. Jesus, do it again. Gawin mo ulit. Amen. Do it again. Gawin mo ito ulit. Do it again. Do it again. We're going to do it again. Gagawin natin ito muli. And we're going to do it with the Lord. At gagawin natin ito kasama We are ang not Panginoon. alone. Hindi We tayo are not nag-iisa. alone. Hindi tayo nag-iisa. The bride is going to release the new wine. Amen. Ilalabas Wow. ng babaeng kakasal ang bagong alak. So what did Jesus say to them? Kaya sinabi ng Panginoong Yesus sa kanila, Fill the water pots with water. punuin nyo ng tubig ang tapayan. Fill them up. Punuin nyo. And they filled them to the brim.
At pinuno nila yon hanggang sa pinakataas. They said, he said, fill it. Sabi nyo, They punuin didn't hanggang stop labi. halfway. Hindi kalahati. They didn't stop partway. Hindi dun sa... They didn't get close. Hindi dahil sa malapit, pinakamalapit lang. Dapat dun talaga sa pinakataas. All the way. Do you want all that Gusto God nyo ba has for hanggang you? matanggap Do nyo you ang want lahat? all the ministry He has? Lahat ng gusto ng Diyos na para Do sa'yo. you want all the Holy Spirit? Gusto nyo ba lahat ng banal na Espiritu? Fill it to the brim. Punuin nyo hanggang labi. Hanggang Don't taas. settle for less. Huwag kayong papayag ng konti. Don't settle for less than completely full. Huwag kayong papayag ng hindi kumpleto o hindi puno. Amen. So this is the quantity. So ito ang laman. Yeah. There would be enough water for everyone. Ito ang mangyayari. For all. Magkakaroon ng sapat na tubig para sa lahat. All right. Now, they filled it with water. So pinuno nila ito ng tubig. What is the water? Ano ang tubig? The water represents the Bible. Ang tubig nirepresenta ang salita ng Diyos, The ang Biblia. Word of God. Salita ng Diyos. They filled the water. They filled themselves Pinuno with nila the ng Word of sarili God. ng salita ng Diyos. Do you read your Bible? Binabasa nyo ba ang Biblia nyo? Are you full of your Bible? Kayo ba'y puno ng Biblia? I was talking to someone, a young girl the other day, Ako'y nakipag-usap sa isang batang babae nung isang araw and she had so many problems. at napakadami niyang problema. And she was very hurt. Siya ay sobrang And she was nasaktan. having a hard time forgiving. Siya ay nahihirapang And magpatawad. I was saying, you need to read the Bible. Sabi ko sa kanya, kailangan mong basahin ang Biblia. And she said, I read the Bible. Sabi niya, binabasa ko ang Biblia. But I knew in my heart, she doesn't read the Bible. Pero alam ko sa sarili ko, hindi niya Because you can binabasa ang tell Biblia. somebody who reads the Bible. Sapagkat malalaman mo ang isang Because the taong Bible gets nagbabasa ng in you. Biblia. And the Bible imprints you. At ang Biblia ay makikita sa'yo. And it influences the way you talk. Sapagkat yun ang mag-iimpluwensya sa'yo paano ka magsalita. Because when you read the Bible, Sapagkat kung binabasa mo ang you Bible, see Jesus. nakikita mo ang And Panginoong when you Jesus. see Jesus, At pag nakita mo ang Panginoong Jesus, every obstacle is taken away. lahat ng problema ay mawawala. And you're changed into the image you see in Jesus in the Bible. At mababago ka sa imahe na nakikita mo Right? sa Biblia Yeah. Yeah. sa katulad ng Panginoong Jesus. Yeah. Yeah. And she, I don't think she knew Jesus. Sa isip ko parang hindi niya kilala ang Panginoong Jesus. Her problem is so big. Sobrang laki ng problema. And then I said, well, I want you to she said, well, what can I do? And I kept saying, I want you to read the Bible. That's what I do. Sabi niya sa kanya, anong gagawin ko? Pero The sabi way niya, I basahin have mo ang Bible. learned to pray, the way I pray, Yung paraan ng aking panalangin, is I read the Bible. nagbabasa ako ng Biblia. And I pray the Bible back to God. At binabasa ko ang Biblia pabalik sa Diyos. I think it's His words. Alam ko na ito'y salita niya He likes His words. at gusto niya ang salita niya. He will answer His words. Sasagutin niya ang So I'm salita going to niya. give Him His words. So sasabihin ko yung sinabi niya. I'm going to give it back to Him. Sasabihin ko lang, ibabalik ko sa Amen? kanya mga sinabi niya. Amen. Amen? And then she told me, she said, well, I guess I only read Proverbs. Sabi niya, siguro binabasa ko lang talaga yung kawikaan. Oh, Kawikaan lang. Proverbs lang. Proverbs lang. I just read. I said, well, how about you read the whole Bible? Paano kung basahin mo ang buong Biblia? To read the whole Bible. Buong The Biblia. whole Bible. Buong Fill it to the brim. Biblia. Hanggang taas, hanggang Amen. labi. Yes. All the way up. Now, so they got full. So ito'y napuno. The way Bigat. to find Ang daan para mahanap. the ministry of the Holy Spirit Ang paraan para mahanap natin ang ministeryo ng Banal na is Espiritu in that Bible. ay nandiyan sa Biblia. It's in the Word of God. Nasa salita ng Fill Diyos. yourself with the Word of God. Punuin niyo ang inyong sarili ng salita ng Diyos. Now, when they obeyed, they received their miracle. Nung sila ay sumunod, natanggap nila ang kanilang miracle.
And he said to them, draw it out now and give it to the governor of the feast. So kunin niyo lahat at ibigay niyo sa pangulo ng kapistahan. So they give it to him, and he is shocked. And I Nagulat. think they are shocked too. Yeah, nagulat silang lahat, maging Yeah. yung ikakasal. Yeah. The governor said, wow, that's the best wine I've ever tasted. Sabi nung gobernador, sabi, wow, yan ang pinakamasarap na alak na natikman ko. And the servants are like, oh, that's water. Naisip ng mga alipin, teka, tubig yun. He knew it was wine when he tasted it. Pero alam niya na ito'y alak nung tinikman niya ito. Taste and see. that the Kailangan matikman nyo Lord at makita is nyo good. na mabuti Wow. ang Diyos. He knew it was good wine. He Alam knew niya. it when he experienced it. Alam niya sapagkat naranasan If niya. I take a drink of water, Alam ko, pag uminom ako ng tubig, I had a water there. Anyway, mayroon akong tubig a dyan. drink of water is gone. Pag uminom ako ng tubig, tapos You know, na. if Pastor Steve said, give me the water back. Pag hiningi ni Steve ng yung tubig, Can I give the water back? pwede ko ba ibalik Once sa I kanya drink it? pag ininom ko na? No. Hindi It's na. it's a part of me. Ito'y parte na sa It is akin. a part of me. Nainom na niya eh. Wow. And I can't give it back. Hindi ko pwedeng ibalik. The legacy that you have received, Ang legasiya na tinanggap nyo, the old wine of the Holy Spirit, ang lumang alak ng banal na in Espiritu Jesus the gospel, sa Jesus the Gospel is in you. ay nasa inyo na. Ininom nyo You na. already drank it. Ininom nyo na. You already drank it. Ininom nyo na yun. But the new wine Pero yung bagong alak is available. ay It is Narito. available. Narito. And you can drink it at pwede nyong again. inumin. Drink it Paulit-ulit. again. Drink it again. Inumin nyong muli. The wine of the Holy Spirit Ang alak is ng banal na Espiritu available for you, and it is new. ay narito ngayon You para see, sa iyo. At ito'y bago. The Lord is not taking anything away from you. Tingnan niyo, ang Panginoong Yesus walang kinukuha sa inyo. The old wine is your legacy. It is not being taken away. Yung lumang alak, hindi naman niya It will kinuha sa inyo. always be in you. Yun ay laging nasa It inyo. will always be in you. Ito'y lagi nasa inyo. But the Lord Pero ang is Panginoon bringing ay new. dadala ng bagong alak. And the governor knew it when he tasted it. At alam ng gobernador, nung tinikman niya yung alak, I want to encourage you, it's time to taste the new wine. Gusto ko kayong that palakasin God ngayong is gabi. making available Na to matikman you. nyo ang bagong the alak. quality. You see, it looks like the old wine. mukha itong lumang alak, It feels like the old wine. parang lumang When alak, you touch pakiramdam, it, right? pag hinawakan mo. It comes from the same water. Galing din sa The same water source. same, o parehas na tubig. Antapayan. But Parehas when na you pinanggalingan. taste it, Pero, pag the tinikman mo, new is better. ang bago The ay mas new masarap, is better. mas maganda. ang bago. Wow. Amen? Wow, wow. And he said, every man at the beginning, in verse 10, sets forth the good wine. So, ang bawat tao, inilabas muna yung mabuting alak. And when men have drunk freely, At nung sila ay nalasing na, then they give you the worst yun, wine. ibibigay na nila yung pinaka But you have kept the good wine mapait na, until mapangit na now. alak. Pero, Wow. iniingatan pa rin nila, Wow. tinatabi nila yung pinaka mabuting alak para sa Now, ngayon. in Luke chapter 5 and verse 36, Sa Luke 5:36, Jesus talks about this new wine again. sinabi ng Panginoong Yesus ang tungkol sa alak din dito. And he says that new wine has to be in new bottles. Ang bagong alak kailangan sa bagong tapayan, bagong lagayan. Why do we need a new bottle? Why? Bakit kailangan natin ng bagong lagayan?
Because old methods for seeking God must serve new purposes. Kasi yung mga lumang, can you say it again? Yeah, I'm sorry. Old methods for seeking God Yung lumang paraan para hanapin ng Diyos, has to serve the new purpose. kailangang sundin, The new purpose. gawin ang bagong pinagagawa. Purpose ang bagong, The what is new the purpose? There's a new purpose. Bagong pinapagawa ang Diyos. Yes, a Yeah. new bottle must serve a new purpose. Bagong lagayan, bagong Yes. pinagagawa ang Amen. Diyos. Amen. He has saved the best for last. Iningatan ng Diyos, tinabi Right. niya ang pinakamabuting alak para sa huli. And there's a critical voice. A Merong critical voice. Criticism. napakahalagang boses. It's always saying. It's always saying. Laging sinasabi, I like the old better. gusto ko yung dati. I like Mas the gusto old ko wine yung dati. better. Yung dating alak. I like the old wine better. Mas masarap yung dating alak. That voice will always be there. Yung boses na yun ay lagi Don't nandun. let that stop you Huwag niyong hayaan, yan ang magtigil sa from inyo finding the new wine. para hanapin ang Now, bagong alak. where do we find the new wine? Here's another one of those little scriptures, and this is where I'm going to close with. Babasahin niya yung isa pang verse. Isaiah 65:8. Sinabi ng Panginoon, hindi sinisira ang kumpol ng ubas na may mga sirang bunga. Dahil ang magandang bunga ay mapapakinabangan pa. Ganyan din ang gagawin ko sa aking mga mamamayan. Hindi ko sila lilipulin lahat. Ililigtas ko ang mga naglilingkod sa akin. Wow. Wow! New wine is found in the whole cluster. Ang bagong alak ay matatagpuan sa kumpol, grupo. God will not destroy it Hindi Because- wawasakin ng Diyos. because there's a couple of bad grapes. Hindi niya wawasakin ang isang kumpol dahil merong mga iilan na sira. Don't focus Huwag kayong on mag-focus the bad grapes. sa mga sirang, ano ba yung grapes? God Ubas. sees them. God sees them. Nakikita ng Diyos sila. Don't look at the bad grapes. Huwag kayong tumingin sa mga sirang ubas. Look at the whole Tignan nyo cluster. ang buong The kumpol. new wine Ang is bagong found alak. together. Ang bagong alak ay The matatagpuan whole sa kumpol. group, all of Jesus the gospel, everyone that calls Ang buong Jesus the Gospel, lahat ng tumatawag, calls themselves Jesus the gospel. tinatawag nila ang sarili nilang JTG. That is the cluster. Yun ang kumpol. That's the new wine. Yun ang bagong alak. That's where you'll find the Holy Spirit. Doon nyo matatagpuan ang banal na That's Espiritu. where you'll find liberty. Doon nyo matatagpuan ang That's where kalayaan, you'll find wholeness. ang pagkabuo. That's where you'll find your new ministry. Matatagpuan nyo ang bago nyong ministeryo. That's where you'll find fruitfulness. Doon nyo matatagpuan ang pagiging mabunga. Together. Sama-sama. Together. We are better together. Tayo ay mas mabuting Amen? sama-sama. Amen. Stand up Amen. with me. Tayong lahat ay Amen. tumayo. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon.